Samantala, sa unang araw pa lang ng kanyang working week, ibinunyag na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kumpanya na posibleng sangkot sa questionableng flood control projects. Sinundan ito ng inspeksyon sa ilang flood control projects kung saan hindi na itago ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya. Ang iba pang aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa sentro ng balita ni Harley Valbuena. Naging abala agad sa unang araw ng linggo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatawag ng press conference sa Malacanang para sa update hinggil sa palpak na flood control projects. Pinangalanan ng Pangulo ang 15 contractors na nakakopo ng 20% ng flood control projects. Kinwestiyon din ito kung bakit tila hindi mas nabigyang prioridad ang top 10 flood-prone provinces kung pagbabatayan ang mga probinsyang nagkaroon ng pinakamaraming flood control projects. Hinggil dito, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng report ng publiko ang mga irregularidad sa flood control structures sa kanilang lugar. At nakalagay din dito ang listahan ng flood control projects sa bawat barangay. Ngayon, meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Para ipakitang seryoso sa pagtutok sa flood control projects, mismo ang Pangulo ang nag-inspeksyon sa Pasig Marikina River Channel Improvement Project at installation ng culvert pipes sa Sumulong Highway. Pinuntahan din niya ang dalawang palpak na flood control project sa Kalumpit, Bulacan at ipinabatid ang pagkadismaya sa kontratista ng mga proyekto. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Sa ika-124 na anibersaryo ng Police Service, kasabay ng pagbibigay ng panibagong direktiba sa pulisya, ay nagbigay din ito ng babala sa mga pulis na patuloy na umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Pinangunahan din niya ang commencement exercises ng Kadaligtan Class of 2025 ng Philippine Merchant Marine Academy. Tinalakay naman ng strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa pakikipag-usap sa telepono ng Pangulo kay South Korean President Lee Jae-myung. Pinasinayaan din ng Chief Executive ang pinagandang Iloilo Fishport Complex sa Iloilo City, habang iprinisinta rin sa kanya ang 2026 National Expenditure Program. Nilagdaan naman ng Pangulo ang batas na magpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections at gayon din ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.